Okay, dumako naman tayo sa parental authority na ine-exercise ng parents sa kanilang mga anak. Alam ba ninyong ang nanay at tatay ng mga bata ay binibigyan ng family code ng joint parental authority sa kanilang mga common children? Itong tinatawag na joint parental authority ay applicable sa mag-asawa na legally married sa isa't isa. So kung si nanay at tatay ay kasal, pareho silang may parental authority sa kanilang mga anak. Article 212 ng Family Code, nakasaad naman doon na kung sakaling mamatay ang isa sa mga magulang, yung nabubuhay na magulang ang magpapatuloy na mag-exercise ng parental authority. Ngayon, paano naman halimbawa, hindi nga namatay, pero nag-abroad naman, halimbawa si nanay or si tatay, isang OFW. Sino magpapatuloy ng parental authority? Yung naiwang magulang na nandito sa Pilipinas, yun ang magpapatuloy na mag-exercise ng parental authority. Ngayon, kung sakaling namatay ang isa sa magulang ng mga bata and nagpakasal si surviving parent, nagpakasal sa iba, mawawala ba sa kanya yung parental authority sa kanyang mga anak? Hindi. Unless mag-appoint ang korte ng ibang tao para maging guardian sa mga batang naiwan. Pero uulitin ko, itong Article 212 ng Family Code, applicable lamang ito sa nanay at tatay na legally married sa isa't isa. And in case of death or absence ng isang magulang, yung naiwang magulang ang mag-exercise ng parental authority sa kanilang mga anak. Ngayon, paano kung naghiwalay ang nanay at tatay ng bata? Kanino siya mapupunta? Dito na pumapasok yung sinasabi nating tender age presumption na kung saan yung mga batang 7 years old and below ay hindi dapat mahiwalay sa kanyang mother. Pero yung mga batang over 7 years of age ay pwedeng mamili kung kanino siya sasama. Maliban na lamang kung yung napili niyang magulang ay maideklara ng korte na unfit o hindi fit maging parent. Pero uulitin lang natin, applicable lang etong tender age presumption na to sa mga bata na ang kanilang magulang ay kasal. Okay? Ibang usapan kasi kapag ang magulang ng bata ay hindi kasal. Ngayon, kung hindi kasal ang nanay at tatay ng bata, ang tawag sa kanya ngayon ay illegitimate child. Illegitimate child pa rin ba kahit na in-acknowledge na siya ng kanyang tatay, nakapirma sa birth certificate ng bata ang tatay? Yes, illegitimate child kasi nung ipinanganak ang bata, hindi kasal ang kanyang mga magulang. Ano ang sinasabi ng batas? Sa isang illegitimate child, ang parental authority ay ine-exercise lamang ng mother. Si mother ang may sole parental authority sa kanyang illegitimate child. So, hindi magbabago yon kahit na ang bata ay nakaapelyido sa tatay. Hindi magbabago yon kahit na ang bata ay nire-recognize ng tatay. At hindi magbabago yon kahit na sinusuportahan ng tatay ang kanyang anak o nagbibigay siya ng financial support. Ang sole parental authority pa rin ay mananatili sa nanay kapag ang bata ay ipinanganak na hindi kasal ang kanyang mga magulang. So kahit may financial support si tatay, kahit nakapirma siya sa birth certificate, kahit dala ng bata yung apelyido mo, kung isa siyang illegitimate child, mapupunta lamang yung parental authority or ang kustodiya ay mapupunta sa nanay. Si nanay ang may sole parental authority sa illegitimate child. Paano kung namatay si nanay pagkapanganak doon sa bata at hindi kasal ang magulang, ang nanay at tatay ng bata?
Ibig bang sabihin mapupunta na ito sa tatay ng bata kasi in-acknowledge niya, pumirma siya sa birth certificate, o nakaapelido sa kanya yung bata, or willing siyang bigyan ng financial support ang bata. Ganun bang sinasabi ng family code? Hindi pa rin pumupunta sa tatay ng bata yung anak kahit na namatay na yung nanay nito. Dito na ngayon papasok yung tinatawag nating substitute parental authority. So, in case of death ng nanay ng isang illegitimate child, ang kustodiya doon sa batang naiwan ay mapupunta sa lola o lolo sa mother side. Okay? Paano naman kung nasa abroad ang nanay ng bata at ang nandito sa bansa ay ang tatay ng bata? May trabaho ang tatay, kaya niyang suportahan yung bata, kaya niyang alagaan. Matatanda na yung grandparents ng bata Sa mother side, yung lolo at lola niya, matatanda na sila, hindi na kayang mag-alaga. Ano ang sabi ng batas? In case of absence ng nanay ng bata, ng illegitimate child, yung surviving grandparents ng bata sa mother side ang mabibigyan ng substitute parental authority sa bata. Ganun din ang mangyayari kung halimbawa unsuitable o unfit si mother para alagaan yung kanyang anak. Yung grandparents sa mother side ang mabibigyan ng substitute parental authority doon sa bata. Again, applicable ito sa mga illegitimate child o sa mga batang hindi kasal ang mga magulang nang sila ay ipanganak. Papaano kung yung lolo at lola ng bata sa mother side ay pareho ng patay? Pwede na bang mapunta ngayon sa tatay ng bata, si illegitimate child? Hindi pa rin po. Ang mabibigyan ng substitute parental authority under Article 216 ay yung kanyang mga tito and tita sa mother side. So, dapat si tito or si tita ay lampas 21 years old at hindi unfit or disqualified para mag-exercise ng parental authority kay illegitimate child. Paano kung wala na ang lolo at lola sa mother side? Walang tito at tita sa mother side na over 21 years old. Kanino na ngayon mapupunta? Pwede na ba sa tatay? So, under Article 216 ng Family Code, kapag wala na si grandparents sa mother side, wala na rin si tito and tita na over 21 years old sa mother side, yung pangatlo na mag-exercise ng substitute parental authority sa isang illegitimate child ay ang actual custodian ng bata. So, ibig sabihin, kung nakanino yung bata, siya ang ang mabibigyan ng pagkakataon na mag-exercise ng substitute parental authority ayon sa Article 216 ng Family Code. So, kung nakaitatay si illegitimate child, siya na yung mag-exercise ng substitute parental authority. Ngayon, kung sinasabi natin ang may parental authority sa mga illegitimate child ay si mother, ano naman yung karapatan ng tatay ng illegitimate child? Siya ay binibigyan ng family code ng visitation rights. So, pwede niyang mabisita yung kanyang illegitimate child. Hindi mo po pwedeng i-deny bilang isang nanay, hindi mo po pwedeng i-deny yung access sa bata. So, kung visitation rights ang granted ng family code sa tatay ng isang illegitimate child, pwede ba niya itong mahiram tuwing weekends, matulog sa kanyang bahay? Pwede, basta pumayag ang nanay ng bata. So, yun basically ang pagkakaiba pagdating sa parental authority over legitimate child at sa illegitimate child.